Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Si Kim Uy-gyom ay isang tunay na top student. Palaging hinahangaan ng iba ang galing niya sa pag-aaral. Pero sa likod ng titulong top student ay isang buhay na sobrang bigat at nakakasakal. Pagka-uwi niya galing sa tutoring center, binabantayan ng ama niya ang pag-aaral niya buong gabi. Kapag nagkakamali siya sa pagkwenta, hinahampas siya ng ama niya sa ulo. Kapag tama lang nasasagutan ni Uy-gyom ang problema, saka lang marahang hinihimas ni Seok-tae ang ulo niya at ine-encourage ang anak niya. Dahil sa bigat ng buhay niya, nagsimula nang magpakita si Uy-gyom ng mga senyales ng depression. Gusto niyang subukang inumin ang gamot ng nanay niya pero nang tanungin siya ng nanay niya kung ano ang problema, wala nang ibang sinabi si Uy-gyom. Gabi-gabi, palagi niyang nararamdaman na para siyang nasasakal, na parang may sumasakal sa leeg niya. Ang tanging bagay na nakakapagpakalma sa kanya ay ang luma niyang music player, kaya palaging may suot na headphones si Uy-gyom. Sa hindi malamang dahilan, inilipat siya ng ama niya sa ibang school. Nang marinig ng homeroom teacher ang tungkol sa galing ni Uy-gyom sa academics, hindi niya mapigilang matawa. Sa harap ng mga papuri ng bago niyang homeroom teacher, walang bakas ng saya sa mukha ni Uy-gyom. Wala pa ring laman ang mga mata ni Uy-gyom. Mukha siyang robot na walang buhay. Dinala siya ng homeroom teacher pabalik sa classroom. Habang ipinapakilala siya sa mga kaklase niya, palihim na pumasok si Yoon-ki sa classroom dahil late siya. Nang makita ng homeroom teacher si Yoon-ki, wala siyang nagawa kundi sermunan ito ng ilang salita. Pagkatapos maupo ni Uy-gyom sa upuan niya, binigyan ng teacher ang bawat isa sa kanila ng isang pirasong papel. Sinabi niya sa mga estudyante na isulat sa papel ang mga pangarap nila sa future. Kailangan matapos iyon ng lahat bago bukas at ipasa sa teacher. Nang gabing iyon, nakita ni Seok-tae ang papel. Agad niyang isinulat ang pangarap ni Uy-gyom na maging doktor. Kahit hindi iyon gusto ni Uy-gyom, wala siyang pagkakataong tumutol. Kinabukasan, pagpasok ni Uy-gyom sa classroom, nakita niya ang isang eksena ng school violence. Binubugbog ng bully na si Hong-il at ng grupo nito ang isang kaklase. Dahil hindi binilhan ng kaklase si Hong-il ng tinapay, hindi ito pinansin ni Uy-gyom. Tahimik siyang pumunta sa upuan niya at nagsimulang gawin ang homework niya. Hindi inaasahan, aksidenteng naihulog ni Hong-il ang music player ni Uy-gyom. Mabilis itong pinulot ni Uy-gyom para tingnan. At pagkatapos ay nakita niyang paulit-ulit na binabangga ni Hong-il ang ulo ng kaklase nila. Agad nitong pinaalala kay Uy-gyom ang ginagawa ng ama niya. Dahil dito, lalo siyang nabalisa. Galit siyang sinigawan si Hong-il. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Uy-gyom. Nakita ni Hong-il na naglakas loob ang bagong estudyante na kalabanin siya, kaya lumapit siya at sinipa ng malakas si Uy-gyom. Walang kahit sino sa paligid ang nangahas na pumigil sa kanya. Tumigil lang si Hong-il nang tumunog na ang bell. Pagkatapos ng klase, hinarang na naman si Uy-gyom ni Hong-il at ng grupo nito. Tinanong siya kung magkano ang pera niya. Nang ilabas ni Uy-gyom ang wallet niya, agad itong sinunggaban ni Hong-il. Nang makita ang maraming pera sa wallet niya, nakumpirma ni Hong-il na mayaman si Uy-gyom. Pagkatapos noon, pinilit ni Hong-il si Uy-gyom na isave ang phone number niya. Binantaan niya si Uy-gyom na kailangan sagutin nito ang mga message niya sa loob ng 10 seconds. Kapag na-late si Uy-gyom ng 1 second, masasapak siya. Nang umalis si Uy-gyom, nagyabang si Hong-il kay Seung-jun, pero hindi naniwala si Seung-jun na natatakot si Uy-gyom kay Hong-il. Walang takot na makikita sa mukha ni Uy-gyom. Hindi naniwala si Hong-il sa sinabi ni Seung-jun. Sigurado siyang nanginginig sa takot si Uy-gyom. Pagka-uwi ni Uy-gyom, inulit na naman niya ang pareho niyang routine. Nag-aral siya sa ilalim ng pagbabantay ng ama niya at sinasaktan niya ang sarili niya bago matulog. Kinabukasan, habang hinahatid siya ng ama niya papuntang school, binalaan siya nito na kapag mababa ang nakuha niyang score sa susunod na test, ibababa siya sa intermediate class sa cram school. Sa sandaling iyon, nag-text si Hong-il sa kanya. Sinabi nito kay Uy-gyom na huwag niyang kalimutang bumili ng tinapay na dadalhin sa classroom. Pinatay ni Uy-gyom ang phone niya at hindi pinansin si Hong-il. Pagdating niya sa classroom, tinanong siya ni Hong-il tungkol sa tinapay. Sinabi ni Uy-gyom na nakalimutan niya. Nang makita ni Hong-il ang walang emosyon nitong mukha, galit nitong inagaw ang earphones niya. Interesado si Hong-il sa music player. Mula ngayon, sa kanya na raw iyon. Hindi kayang mawala ni Uy-gyom ang music player na iyon, kaya tinawag niya si Hong-il at hiniling na ibalik iyon sa kanya. Mahinahon niyang ipinaliwanag na mahalagang gamit iyon para sa kanya. Hindi inaasahan, pinagsabihan siya ni Hong-il na baliw siya. Pero ayaw pa ring umatras ni Uy-gyom. Ipinilit niyang kunin pabalik ang music player. Kahit mabugbog pa siya, gusto pa rin niyang isauli iyon ni Hong-il. Nang makita ni Hong-il ang tensyon sa mukha ni Uy-gyom, tinanggal nito ang earphones niya. Pagkatapos ay sinabi nitong ibabalik niya iyon. Nang lumapit si Uy-gyom, binitiwan ni Hong-il ang music player at hinayaang malaglag iyon sa sahig. Hindi lang iyon, tinapakan pa niya ang music player habang nakatingin kay Uy-gyom nang nangiinis. Kinatok ni Hong-il ang ulo ni Uy-gyom at minura siya ng sobra. Tinitigan lang siya ni Uy-gyom at pagkatapos ay sinuntok siya. Napaatras si Hong-il at bumangga sa desk ni Yoon-ki, kaya nagising si Yoon-ki. Isinuot ni Yoon-ki ang salamin niya at tumayo para umiwas. Hindi matanggap ni Hong-il ang matalo. Sinabi niya sa mga kasamahan niya na isara ang pinto ng classroom. Pagkatapos ay sinipa niya si Uy-gyom. At doon, agad na nagsagupaan ang dalawang panig.
Natumba ang lahat ng desk at upuan sa classroom. Ang mga kaklase nila ay wala lang nagawa kundi manood. Sa huli, naipit ni Uigyom si Hong-il sa sahig. Lalong humigpit ang hawak ni Uigyom sa leeg ni Hong-il. Nang makita ng mga kasama ni Hong-il na delikado na ang sitwasyon, gusto sana nilang pumigil pero hinarang sila ni Yunki. Isa itong laban na hindi pwedeng pakialaman. Habang sinasakal ni Uigyom si Hong-il, muntik na siyang mawalan ng ulirat. Nang mahimasmasan siya, mabilis niyang binitawan si Hong-il. Pagkatapos ay tinignan niya ang music player niya. Ayaw pa ring sumuko ni Hong-il. Gusto niyang ihagis ang upuan kay Uigyom pero hindi natuloy ang plano niya. Lumingon si Uigyom at dinagdagan pa siya ng 2 punches. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang natalo si Hong-il. Isinuot ni Uigyom ang headphones niya para kumalma. Habang hinihingal, naglakad siya pabalik sa upuan niya. Pagkaupo niya sa desk niya, ipinagpatuloy niya ang homework niya na parang hindi siya ang kakagaling lang sa suntukan. Pagkatapos ng klase, hinabol ni Yunki si Uigyom. Pinuri ni Yunki ang galing niyang makipaglaban at binalaan siya na maghanda sa susunod na laban. Siguradong hindi siya palalampasin ng mga kaibigan ni Hong-il. Habang papunta si Uigyom sa cram school, naalala niya ang pakiramdam ng pagpalo kay Hong-il. Isang mabilis na saya ang dumaan sa mukha ni Uigyom kaya nakalimutan niyang bumaba ng bus. Dahil doon, na-late siya sa cram school. Nagsimula na ang ibang estudyante sa pagkuha ng exam nila. Nalaman ng ama ni Uigyom na na-late siya sa school. Pagkakita pa lang niya kay Uigyom na umuwi mula sa school, tinanong agad ni Seoktae kung bakit siya na-late. Nagsinungaling si Uigyom at sinabing nakatulog siya sa bus. Nang makita niyang gusto na naman banggitin ni Seoktae ang test, sinadya ni Dabin na lakasan ang volume ng TV. Wala nang nagawa si Seoktae kundi sabihan si Uigyom na pumasok na at maghanda para mag-aral. Pagkapasok ni Uigyom sa kwarto, nakita niya ang namatay niyang kapatid. Binigyan siya ng kapatid niya ng isang music player at sinabihan si Uigyom na makinig sa music ng buong puso. Hindi inasahan ni Uigyom na makikita niya ang kapatid niya. Marami siyang gustong sabihin dito. Pero bago pa man may masabi si Uigyom, narinig niyang binuksan ng ama niya ang pinto at pumasok ito. Iyon pala ay ilusyon lang na ginawa ni Uigyom sa isip niya. Kinaumagahan, pagdating niya pa lang sa school, hinabol agad siya ni Hong-il at ng grupo nito. Nang makita ni Uigyom si Hong-il, siya na mismo ang unang humingi ng tawad, pero ayaw itong palampasin ni Hong-il. Nang recess na, nasa banyo si Uigyom nang lumapit si Seongjun at sinipa siya. Pagkatapos ay sinabihan nito ang lahat na lumabas. Nang matakot ang lahat at tumakbo palabas, sumiksik si Yunki para manood. Lumapit si Seongjun kay Uigyom. Tinanong niya si Uigyom kung naging bastos ba siya kay Hong-il. Sinabi ni Uigyom na humingi na siya ng tawad kay Hong-il at si Hong-il ang unang nagsimula. Hindi na pinakinggan ni Seongjun ang natitirang bahagi ng sinabi niya. Agad niya itong sinuntok sa mukha. Si Seongjun ay isang martial arts practitioner. Dahil sa suntok niya, direktang nasugatan si Uigyom. Sinabihan ni Seongjun si Uigyom na lumuhod at humingi ng tawad. Habang tensyonado ang paligid, biglang dumating ang homeroom teacher. Akala ng teacher ay may mga estudyanteng nagtatago roon para manigarilyo. Nang makita niyang sugatan si Uigyom, inutusan ng teacher si Yunki na dalhin si Uigyom sa infirmary. Pagkatapos noon, direktang pinagalitan ng teacher si Seongjun. Hindi niya inasahan na bubugbugin nito ang isang bagong transfer student. Pinagsabihan ng teacher si Seongjun na isa siyang tanga na walang alam sa asal. Kinutya pa ng teacher si Seongjun dahil wala raw itong nanay na magtuturo sa kanya. Dahil sa mga salitang iyon, mahigpit na napakuyom ni Seongjun ang mga kamao niya sa galit. Pagbalik nila sa classroom, sunod ng sunod si Yunki kay Uigyom para makipag-usap. Sinabi ni Yunki kay Uigyom na huwag niyang suntukin si Seongjun kundi i-wrestling niya ito. Sa ganoong paraan, may chance siyang manalo. Wala namang balak makipaglaban si Uigyom. Hiniling niya kay Yunki na huwag na siyang kausapin pa. Maya-maya, pagbalik ni Uigyom galing banyo, nalaman niyang wala na ang music player niya. Tinawagan siya ni Hong-il. Gusto niyang pumunta si Uigyom sa tagpuan para mabawi ang music player niya. Nakita ni Yunki na umalis si Uigyom at sumunod ito habang dala ang bag niya. Pagdating nila roon, hinamon ni Seongjun si Uigyom na lumaban. Pagkatapos noon, ibabalik daw ni Seongjun ang music player. Ayaw makipaglaban ni Uigyom pero hindi siya pinakawalan ni Seongjun. Agad itong umatake kaya nahilo si Uigyom. Wala nang choice si Uigyom. Kailangan niyang ibaba ang bag niya para lumaban. Sa umpisa, talagang lamang na lamang sa kanya si Uigyom. Sa bawat pagkakataong natutumba siya, mabilis din siyang tumatayo. Nagulat si Seongjun sa tibay niya. Sa talas ng isip niya, mabilis na inaral ni Uigyom ang bilis at galaw ni Seongjun. Sa sumunod na suntok, nilinlang ni Uigyom si Seongjun at mabilis na gumanti. Hindi inasahan ni Seongjun na masasapok siya ni Uigyom. Sobrang nagalit siya kaya tuloy-tuloy siyang sumuntok. Naalala ni Uigyom ang sinabi ni Yunki. Kailangan mong lumaban para magkaroon ng chance na manalo. Sinamantala niya ang pagkadistract ni Seongjun kaya mabilis niyang niyakap ito at pinilit na mapunta malapit sa hagdan. Dahil doon, sabay na nahulog sina Uigyom at Seongjun. Buti na lang at ayos lang si Uigyom pero mukhang nabalian ng paa si Seongjun. Sinamantala iyon ni Uigyom at paulit-ulit na sinipa ang mga binti ni Seongjun kaya hindi na ito makatayo. Ang nagawa na lang ni Seongjun ay takpan ang ulo niya para depensahan ang sarili. Tiningnan ni Uigyom si Seongjun na nasa paanan niya. Galit niya itong minura habang pinapalo. Sobrang natakot si Hong-il nang makita niyang natalo si Seongjun. Ang tingin niya kay Uigyom ay parang nakakita siya ng demonyo.
Nang sinyasan siya ni Uigyom na ibalik ang music player, wala nang nagawa si Hong-il kundi sumunod. Pagkatapos umalis sa laban, dali-daling pumunta si Uigyom sa banyo para hugasan ang dugo sa katawan niya. Samantala, nakatayo lang si Yunki sa tabi at nagko-comment tungkol sa laban. Biglang tinanong ni Uigyom si Yunki kung bakit siya nito tinulungan. Saglit na nag-isip si Yunki at sumagot na baka dahil iyon sa personal niyang curiosity dahil simula pa lang noong una niyang makita si Uigyom, alam na niyang may talento ito sa pakikipaglaban. Sa sandaling iyon, may notification ang phone niya mula kay Seoktae. Nagsimula na pala ang extra classes ni Uigyom. Tinanong ni Seoktae kung bakit hindi pa siya pumapasok sa class. Nataranta si Uigyom at hiniram ang shirt ni Yunki. Alam ni Yunki na kailangan nang pumasok ni Uigyom sa school kaya inalok niyang siya na ang maglalaban ng shirt niya. Binigyan din ni Yunki si Uigyom ng isang bote ng foundation para matakpan ang sugat sa mukha niya. Kinabukasan, tinawag ng mga seniors ang grupo ni Seongjun. Nang marinig ng senior na natalo si Seongjun sa isang nerd, napahiya ito. Hinablot ni Jihyuk si Seongjun at pinagalitan siya, sinasabing sa laban, hindi porke mas maraming suntok ang tumama ay panalo ka na. Kailangan lang niyang ibasag ang isang pirasong hollow block sa ulo ni Uigyom at tapos na ang lahat. Sinabihan ni Jihyuk ang grupo ni Seongjun na maghanap ng paraan para matalo si Uigyom. Dahil sa pressure mula kay Jihyuk, nagdesisyon si Seongjun na sumugal. Hinintay niya si Uigyom na makaalis ng school at nilapitan ito sakay ng motor niya. Nang nasa sapat na layo na sila, hinampas ni Seongjun si Uigyom ng malakas sa likod ng ulo gamit ang kahoy na pamalo. Nagulat si Yunki sa biglaang ginawa ni Seongjun. Agad niyang chinek ang kalagayan ni Uigyom nang may kaba. Nang makita niya ang dugong galing sa leeg ni Uigyom, gusto niyang tumawag ng ambulansya. Pero pinigilan siya ni Uigyom. Ayaw niyang malaman iyon ng mga magulang niya. Pagkatapos noon, agad na nawalan ng malay si Uigyom. Habang wala siyang malay, naalala ni Uigyom ang panahon na namatay ang kapatid niyang si Sokyum. Noong mga oras na iyon, umiyak ang nanay niya hanggang sa wala na itong maiyak pa. Nang magising si Uigyom, nadala na siya ni Yunki sa ospital. Pagkagising niya, mabilis niyang hinugot ang swero. Kailangan na niyang pumunta sa tutoring center. Sinubukan siyang pigilan ni Yunki. Sa sandaling iyon, dumating sa ospital ang ama at ina ni Uigyom. Nang makita ang sugatang anak nila, pareho silang natulala. Gustong malaman ni Seoktae kung ano ang nangyari. Hindi alam ni Uigyom kung paano sasagot. Agad na nagsalita si Yunki para kay Uigyom at sinabing nahulog ito sa hagdan. Marami na raw kasing nahuhulog sa daang iyon. Tiningnan ni Seoktae si Yunki mula ulo hanggang paa at tinanong kung anong grade nito. Nahihiyang sinabi ni Yunki na hindi siya magaling sa pag-aaral. Dahil sa sagot ni Yunki, mukhang hindi natuwa si Seoktae. Mabilis iyong napansin ni Yunki at agad siyang nagpaalam na mauna nang umalis. Pagkaalis ni Yunki, paulit-ulit na humingi ng tawad si Uigyom sa mga magulang niya. Diretso siyang tiningnan ni Seoktae sa mga mata. Sinabi niya kay Uigyom na mas mag-ingat para hindi na ito masaktan o magkasakit. Habang nakaupo si Dabin sa hallway, may isang pasyenteng na aksidente ang itinulak papasok sa ospital. Dahil sa nakita niyang iyon, naalala ni Dabin ang namatay niyang anak. Napahawak siya sa dibdib niya at hirap siyang huminga. Nang makita ni Seongjun na mukhang masama ang pakiramdam ni Dabin, nilapitan niya ito at tinanong kung ayos lang ba siya. Pagkakita ni Dabin sa uniform ni Seongjun, inisip niyang kaibigan ito ng anak niya na bumisita. Napansin ni Seongjun na nagkamali siya ng akala pero hindi na siya nagpaliwanag. Nang sabihin niyang ayos lang si Uigyom, nakahinga nang maluwag si Seongjun. Bago iyon, natatakot pa siya na baka nasobrahan niya ang pananakit. Nang makita ni Seongjun na gusto siyang isama ni Dabin papasok sa hospital room, mabilis siyang naghahanap ng dahilan para tumanggi. Doon lang napansin ni Dabin ang sugat sa mukha ni Seongjun. Nag-aalala niyang sinabi kay Seongjun na maglagay ito ng gamot. Kapag nakita raw ng nanay ni Seongjun ang anak niyang sugatan ng ganito, siguradong mag-aalala ito ng sobra. Dahil sa mga sinabi ni Dabin, nagulo ang emosyon ni Seongjun. Biglang humingi ng tawad si Seongjun sa kanya at tumalikod para tumakbo palayo. Pagka-uwi nila, pinayuhan ni Dabin si Uigyom na umabsent muna sa school kinabukasan pero sinabi ni Uigyom na ayos lang siya. Hindi siya pwedeng umabsent dahil babagsak ang grades niya. Biglang tinawag ni Dabin ang anak niya. Tinanong niya kung sinisisi ba siya ni Uigyom. Lumapit siya para kausapin ito pero sinabi ni Uigyom na kailangan niyang mag-aral at tumalikod siya para pumunta sa bedroom. Kinabukasan, naghihintay na si Seongjun sa hallway. Nakita siya ni Uigyom at lumapit para kausapin siya. Hindi siya magtatampo kay Seongjun kahit na nandaya ito. Dapat dito na matapos ang lahat ng ito. Binalaan ni Seongjun si Uigyom na manahimik na mula ngayon at huwag nang magpapansin. Dahil hindi pa rin niya kayang harapin si Jihyuk na parusahan siya nito. Ipinaliwanag ni Seongjun na hindi nagagawa ng gulo si Uigyom mula ngayon. Pero hindi nakinig si Jihyuk. Inutusan niya si Seongjun na dalhin siya kay Uigyom. Bago pa makasagot si Seongjun, mabilis nang nanguna si Hong-il para ilapit si Jihyuk. Nang makita ni Yunki na gusto ni Jihyuk na manggulo sa classroom, lumapit siya kay Uigyom. Sinabi niyang kapag may away, kailangan niyang i-report iyon sa homeroom teacher. Galit na tumingin si Jihyuk kina Yunki at Uigyom. Sinabi niya kina Yunki at Uigyom na magkita sila sa rooftop. Pagdating sa rooftop, itinuro ni Jihyuk ang bamboo sword kay Uigyom.
Tinanong niya kung bakit gusto ni Uigyom na gumawa ng kalokohan. Sa harap ni Ji-hyuk, sorry lang ang sinabi ni Uigyom. Kasalanan niya ang lahat, kaya nakiusap siya kay Ji-hyuk na patawarin si Yoonki. Hindi inasahan ni Ji-hyuk na makikiusap si Uigyom para sa ibang tao. Pumayag si Ji-hyuk at sinabihan si Yoonki na tumabi, pero ang tungkol kina Hong-il at Seung-jun, hindi niya palalampasin. Makakatanggap si Uigyom ng tamang parusa. Pagkatapos noon, tinawag ni Ji-hyuk si Seung-jun. Pinapahingi niya ng tawad si Uigyom kay Seung-jun at pagkatapos ay pinabugbog niya si Uigyom kay Seung-jun. Dahil sa sinabi ni Ji-hyuk, natuwang nagtawanan ang mga nasa paligid, pero nang matagal siyang naghintay at walang ginawang aksyon si Seung-jun, nagalit si Ji-hyuk dahil hindi ito sumusunod. Malakas niyang hinampas si Seung-jun sa binti at pagkatapos ay pinalo pa ito gamit ang bamboo sword. Habang lalong tumatagal ang palo ni Ji-hyuk, lalo namang na-excite ang mga nasa paligid. Nang makita ni Uigyom na nagtitiis lang si Seung-jun habang nakakagat ang mga ngipin niya, hindi na siya nakatiis. Lumapit siya at hinawakan ang bamboo sword. Tinanong ni Uigyom si Yoonki kung ilan pa ang darating para manggulo kapag natapos si Ji-hyuk. Sinabi ni Yoonki na may 2 pa. Kaya hanggat mapatumba niya ang 2 iyon, pwede nang tumigil si Uigyom sa pakikipaglaban. Nang malaman niya ang eksaktong bilang, itinapon ni Uigyom ang bamboo sword. Kapag wala na ang bamboo sword, pareho lang si Ji-hyuk sa kahit sinong estudyante. Direkta niya itong inatake. Habang naglalaban sila, sinamantala ni Ji-hyuk ang pagkakataon para pulutin ulit ang bamboo sword niya. Nang mapunta ulit iyon sa kamay niya, naging mas mahirap na siyang kalabanin. Galit siyang hinampas ng malakas si Uigyom. Matapos niyang pabagsakin si Uigyom, itinapat niya ang bamboo sword sa leeg nito at tinanong kung alam ba nito ang takot. Ang pakiramdam na halos hindi makahinga sa sandaling iyon ay nagpapaalala kay Uigyom sa mga gabing sinasaktan niya ang sarili niya. Ang mga tao sa paligid niya ay todo sigaw sa pagsuporta kay Ji-hyuk. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Seung-jun at sinipa palayo si Ji-hyuk. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Seung-jun. Dali-dali silang lumapit para palibutan siya. Galit na sinabihan ni Ji-hyuk ang lahat na tumabi. Laban nila ni Uigyom ito. Alam ni Uigyom na ang lamang ni Ji-hyuk ay ang bamboo sword, kaya sinubukan niyang agawin iyon. Matapos ang ilang saglit na pagkabugbog, nakuha rin ni Uigyom ang bamboo sword. Itinapon niya iyon sa tabi at sunod-sunod na suntok ang pinakawalan niya hanggang sa hindi na makareact si Ji-hyuk. Ang huling suntok ay matagumpay na nagpalipad kay Ji-hyuk. Matapos niya itong mapatumba, pinulot ni Uigyom ang bamboo sword at binali iyon. Nang matapos ang laban, tumingala si Uigyom sa langit at pinanood ang eroplanong dumaan. Habang naguhugas ng kamay, tinanong ni Uigyom si Yoonki tungkol sa mga pangalan ng 2 pa. Agad namang sinabi ni Yoonki na sina Seung-sik at Jisung iyon mula sa grade 12. Habang pabalik sila sa classroom, medyo hirap maglakad si Uigyom. Sa sandaling iyon, may isang taong pormado ang kusang lumapit para tulungan siya. Bago pa maintindihan ni Uigyom ang nangyayari, narinig niya ang teacher na tinatawag ang taong iyon na Seung-sik. Tinanong ng teacher si Seung-sik kung bakit hindi pa siya pumupunta sa staff room. Sinabi ni Seung-sik na pupunta siya roon pagkatapos niyang tulungan ang kaklase niyang masakit ang binti. Pagkatapos tulungan si Uigyom makabalik sa classroom, tinanong ni Seung-sik kung may pera ba ito dahil nauuhaw raw siya pagkatapos gumawa ng mabuting bagay. Hindi maintindihan ni Uigyom ang nangyayari pero inilabas pa rin niya ang pera at ibinigay iyon kay Seung-sik. Pagkatapos ng klase, may test si Uigyom sa tutoring center. Hindi siya naging maayos sa nakaraang test kaya nailipat siya sa intermediate class. Habang sinasagutan ang test, paulit-ulit niyang naiisip ang laban kaya nawawala ang focus niya. Nang oras na para ipasa ang test, 94 points lang ang nakuha ni Uigyom na halatang hindi iyon ang pinakamataas sa intermediate class. Kinutya pa siya ng teacher. Pagkatapos ng extra class, nasalubong ni Uigyom si Seung-sik at ang grupo nito. Kilala niya kung sino si Seung-sik kaya gusto na niyang tapusin ang lahat. Pero iba si Seung-sik. Ayaw niyang makipaglaban ngayon. Gusto lang niyang makipag-usap ng normal. Sa sandaling iyon, dumating ang ama ni Uigyom para sunduin siya. Pagkasakay pa lang niya sa kotse, agad siyang tinanong tungkol sa grupo ng mga taong iyon. Nagsinungaling si Uigyom at sinabing nakita lang siya ng mga iyon na pareho sila ng school uniform, kaya may itatanong sana sila. Kita agad ni Seoktae na masasamang estudyante ang mga iyon. Ayaw ni Seoktae na sumama si Uigyom sa kanila. Nahahati sa 2 klase ang kapangyarihan, pansamantalang kapangyarihan at pangmatagalang kapangyarihan. Gusto ni Seoktae na subukan ni Uigyom na makuha ang pangmatagalang kapangyarihan. Napansin ni Uigyom na hindi ito ang daan pa uwi, kaya nagtanong siya sa ama niya. Sumagot si Seoktae na dadalhin niya si Uigyom sa bahay ng lolo niya ngayong weekend at sa ngayon ay kukuhaan muna niya ito ng suit. Kakilala ng pamilya nila ang mananahi. Habang nag-uusap sila, nabanggit ng mananahi ang kuya ni Uigyom at tinanong kung kumusta na ito. Nakakagulat na hindi sinabi ni Seoktae na namatay na ang panganay niyang anak. Pinilit niyang ngumiti at nagsinungaling na ayos lang ang anak niya. Kinabukasan, nakita ni Uigyom sina Seung-sik at Jisung na naghihintay sa pinto ng classroom nila. Sinundan ni Seung-sik si Uigyom hanggang sa upuan niya. Sinabi niya na ayaw niyang makipaglaban kay Uigyom. Interesado siya kay Uigyom kaya gusto niyang makipaglaro rito. Tumingin si Seung-sik sa mga taong nasa labas ng classroom. Sa isang salita lang niya, wala nang nangahas na pumasok sa classroom na iyon. Iyon ang kapangyarihan ng isang namumuno.
Wala namang pakialam si Uigyom sa ganoong kapangyarihan. Para sa kanya, isang siga lang si Seong-sik. Ayaw makipaglaro ni Uigyom sa kanya. Natawa si Seong-sik nang marinig niya iyon kay Uigyom. Tumayo siya at ininom ang halos lahat ng coke na hawak niya. Pagkatapos, ibinuhos niya ang natira sa ulo ni Uigyom. Nang gusto nang lumaban ni Uigyom, sinenyasan siya ni Yunki na huwag basta kumilos. Pagkatapos ng klase, pumunta ang buong pamilya ni Uigyom para ipagdiwang ang birthday ng lolo niya. Hindi pinansin ng lolo ni Uigyom ang mga magulang niya at si Uigyom agad ang dinala nito sa handaan. Tradisyon sa buong pamilya ni Uigyom ang pagiging doktor, maliban kay Seok-tae na hindi nagpatuloy sa medical career. Ito ang dahilan kung bakit sobrang hindi natuwa ang lolo ni Uigyom. Kahit ang paglipat kay Uigyom sa ibang school ay hindi rin katanggap-tanggap para sa kanya. Tumigil lang ang pagrereklamo ng lolo niya nang sabihin ni Uigyom na gusto niya talaga ang bago niyang school. Nang matapos ang handaan, dinala siya ng lolo niya sa kwarto nito at binuhusan siya ng isang baso ng alak. Tumanggi si Uigyom na uminom dahil minor pa siya. Lalo itong ikinainis ng lolo niya. Kumpara sa ama ni Uigyom, mas mabagsik at mapangkontrol ang lolo niya. Wala nang choice si Uigyom kundi kunin ang baso ng alak at inumin iyon. Simula nang pumasok si Seok-tae sa negosyo, malaki ang naitulong ng lolo niya sa kanya. Ngayon, sa isang salita lang ng lolo niya, mapipilitan si Seok-tae na itigil ang negosyo niya. Sinabi ng lolo niya kay Uigyom na kapag gusto nitong tumakas, lalo itong dapat magtiis. Ang ama at kuya ni Uigyom ang mga hindi nakatiis noong panahong iyon. Sa pagtitiis lang daw pwedeng maging taong may kapangyarihan. Pinayuhan ng lolo niya si Uigyom na bumalik sa dati niyang school. Kailangan niyang mamuhay sa isang mabangis na kompetisyon para mas makataas pa siya. Bukod doon din nag-aral ang kuya niya. Tiningnan ni Uigyom ang lolo niya. Mas gusto niya ang school niya ngayon. Kapag bumalik siya sa dati niyang school, mamamatay siya roon. Hindi inasahan ng lolo niya na sasabihin ni Uigyom iyon. Pakiramdam niya ay sinira ni Seok-tae si Uigyom. Pagkalabas niya sa kwarto ng lolo niya, nakita na naman ni Uigyom ang imahe ng kuya niya sa tabi ng lawa. Naglakad siya papunta rito hanggang sa mahulog siya sa lawa. Nataranta ang lahat at tinawag ang pangalan niya. Mabilis siyang hinila ni Seok-tae papunta sa pampang. Nang malaman ni Dabin na pinainom ng alak si Uigyom ng lolo nito, nagsalita siya ng hindi natutuwa. Pero hindi pa rin naramdaman ng lolo niya na may mali siyang ginawa. Ang isang anak na lalaki raw ay kailangang palakihing matatag. Parehong mahina ang mga magulang at hindi man lang makontrol ang mga anak nila. Dahil sa kahinaang iyon, kaya maagang namatay ang kuya ni Uigyom. Nang makita ang tensyon sa paligid, pinayuhan ng tiyuhin ni Uigyom ang lolo niya na pumasok na sa kwarto. Kinabukasan, gusto ng labanan ni Uigyom si Seong-sik. Mabilis siyang pinigilan ni Yunki. Pinayuhan ni Yunki si Uigyom na hintayin munang tuluyang gumaling ang binti niya bago lumaban, pero tumanggi si Uigyom. Ayaw na niyang yumuko sa kanila, nakakahiya iyon para kay Uigyom. Pumunta si Uigyom sa classroom ni Seong-sik at nakita niya itong umiinom ng coke. Pinapalabas ni Seong-sik ang mga kaklase niya sa classroom at pagkatapos ay inalok si Uigyom ng coke. Akala ng lahat ay tatanggi si Uigyom pero hindi inaasahan na inagaw niya ang bote ng coke at ibinuhos iyon sa ulo ni Seong-sik. Nagulat si Seong-sik sa ginawa ni Uigyom. Itiningala niya ang ulo niya para saluhin ng coke at masaya siyang natawa. Gusto ni Uigyom na tapusin ito rito habang si Seong-sik naman ay gustong lumabas. Pagkatalikod ni Seong-sik para umalis, ibinato ni Uigyom sa kanya ang walang lamang bote. Hindi inasahan ni Seong-sik na magiging ganito ka-interesante si Uigyom pero natigil ang laban sa pagdating ng teacher. Binalaan ng teacher si Seong-sik na huwag nang palayasin ang mga kaklase niya sa classroom. Masunurin namang sinunod ni Seong-sik ang utos ng teacher. Nang umalis ang teacher, sinabi niya kay Uigyom na hanapin siya sa club office pag lunch break. Pagsapit ng lunch break, pumunta sina Uigyom at Yunki para hanapin si Seong-sik. Kalmadong nilulutas ni Seong-sik ang Rubik's Cube at tinanong si Uigyom sa huling pagkakataon kung gusto ba nitong makipaglaro sa kanya o gusto ba nitong mamatay dito. Ayaw makipaglaro ni Uigyom kay Seong-sik. Gusto na niyang tapusin ito agad dahil kailangan pa niyang umuwi para mag-aral. Pagkarinig sa sagot niya, inihagis ni Seong-sik ang Rubik's Cube sa mga kasama niya at saka sumugod kay Uigyom. Matapos ang ilang tama mula kay Seong-sik, nagawa ni Uigyom na pabagsakin ito sa sahig. Pero iba si Seong-sik sa iba. Isa siyang jiu-jitsu practitioner. Kahit lamang ang kalaban niya, kaya pa rin niyang baliktarin ang sitwasyon. Pumihit si Seong-sik at sinakal ang leeg ni Uigyom. Ang pakiramdam ng kakulangan sa hangin ay nagpapaalala kay Uigyom sa mga panahong sinasaktan niya ang sarili niya. Sinakal ni Seong-sik si Uigyom hanggang sa manghina ang buong katawan nito. Doon lang siya bumitaw kay Uigyom at tumayo. Tumingin ang mga kasamahan ni Seong-sik kay Uigyom na hindi gumagalaw sa sahig at natakot silang baka aksidenteng masakal ito ni Seong-sik hanggang mamatay. Pagkatapos kay Uigyom, ibinaling ni Seong-sik ang atensyon niya kay Yunki. Sa totoo lang, interesado rin si Seong-sik kay Yunki. Inaya ni Seong-sik si Yunki na sumali sa grupo niya. Ginagarantiya niyang aalagaan ng maayos si Yunki ng mga mas nakatatandang lalaki. Mahiyain si Yunki pero ayaw din niyang mapahiya. Tinanggal niya ang salamin niya at naghanda siyang lumaban kay Jisung. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw si Uigyom na nasa sahig. Sinubukan niyang ayusin ang paghinga niya. Nang makita iyon, sinabihan ni Seong-sik si Yunki na sandali lang. Kailangan muna niyang tapusin si Uigyom. Sa ilang galaw lang, muli niyang naipit si Uigyom sa sahig.
Sinakal ni Seong-sik si Uigyom habang tinatawanan ito dahil hindi raw nito alam ang tunay nitong lakas. Nakakagulat na si Uigyom ang nakabawi sa pagkakataong ito na ipwesto si Seong-sik sa sahig at paulit-ulit niya itong sinuntok sa mukha. Nang makita ni Jisung na hindi maganda ang nangyayari, lumapit siya para tulungan si Seong-sik pero hinarang siya ni Yeonki. Tutulungan ni Yeonki si Uigyom sa pagharap kay Jisung. Sinamantala ni Seong-sik ang pagkadistract ni Uigyom para makawala sa hawak nito. Sinabihan ni Seong-sik si Uigyom na magpahinga muna at panoorin ang laban ni na Jisung at Yeonki. Mabilis lang natapos ang laban ni na Jisung at Yeonki at si Yeonki ang nanalo. Pakiramdam ni Seong-sik ay lalo pang nagiging interesante ang mga batang ito. Sumenyas siya na ituloy ang laban. Muling nagsalpukan sina Uigyom at Seong-sik. Balak ni Seong-sik na baliin ang braso ni Uigyom pero sa huling sandali si Seong-sik ang napaurong sa tama ni Uigyom. Gumamit si Uigyom ng sipa para mahilo si Seong-sik. Pagkatapos, sinakal niya ito gaya ng ginawa ni Seong-sik sa kanya. Nang mawalan ng malay si Seong-sik, binalaan ni Uigyom ang grupo nito na huwag nang gambalain pa ang pag-aaral niya. Paglabas ni Uigyom, may eroplanong dumaan sa taas. Huminto siya at tiningnan ang eroplano. Simula nang mamatay ang kuya ni Uigyom, na trauma na si Dabin. Hindi pa rin siya nakaka-move on sa sakit, pero kailangan niyang maging matatag para maprotektahan si Uigyom. Nagpunta siya sa psychologist at nakahanap ng paraan para harapin ang sakit. Nang gabing iyon, nawalan ng focus si Uigyom sa extracurricular class niya. Nakita ng teacher na hindi niya ginagawa ang homework niya at hinampas si Uigyom sa ulo. Sa bawat hawak ng teacher, hindi komportable si Uigyom, kaya itinaas niya ang kamay niya para pigilan ng teacher. Hindi inasahan ng teacher na lalaban si Uigyom, kaya galit niya itong pinalabas sa class. Nagalit si Seoktae at pinagalitan si Uigyom. Nang marinig niya ang paliwanag ni Uigyom, inisip ni Seoktae na gusto na siyang suwayin ni Uigyom. Itinaas ni Seoktae ang kamay niya para hampasin si Uigyom, pero tumigil siya. Sinabi ni Seoktae na tatawag siya sa center para humingi ng tawad at na dapat pumunta si Uigyom kinabukasan para personal na humingi ng tawad sa teacher. Pagkaalis ng ama niya sa kwarto, isinuot ulit ni Uigyom ang headphones niya at bumalik sa kama para saktan ang sarili niya. Sa ganitong paraan lang siya kumakalma. Maya-maya, tinawag siya ni Yeonki para makipag-usap. Akala ni Uigyom na sina Seong-sik na naman at ang iba ang gumagawa ng gulo, pero hindi pala ganoon. Tinawag ni Yeonki si Uigyom dahil gusto niyang ipakita rito ang video ng isang bully mula sa dati nitong school. Hansu ang pangalan niya. Isa siyang bully na nasisiyahan sa pambubuli sa mga kaibigan niya. Napansin ni Yeonki na komportable si Uigyom kapag lumalaban, kaya iminungkahi niya na bumuo sila ng team para ubusin ang mga bully sa school. Tumanggi si Uigyom at sinabing gusto na lang muna niyang mag-focus sa pag-aaral. Pagkatapos noon, tumayo siya at umalis. Sa sandaling iyon, may isang lalaking estudyante na tumakbo papunta sa kanila. Nagpasalamat ang lalaking estudyante kay Uigyom. Matapos turuan ni Uigyom si Hong-il ng leksyon, hindi na siya binubuli nito. Hindi ginawa ni Uigyom iyon para sa lahat. Ginawa lang niya iyon para sa sarili niya. Nang makita ng lalaking estudyante na hindi tinanggap ni Uigyom ang bote ng tubig niya, medyo natulala siya. Nang makita iyon, si Yeonki na ang kumuha ng bote ng tubig. Nang gabing iyon, isinama ni Seoktae si Uigyom sa isang mamahaling event. Maraming professors mula sa isang medical university ang pupunta roon. Gusto ni Seoktae na batiin muna ang mga professor. Isinama rin ng mga professor ang mga anak nila sa event. Kung makikilala ni Uigyom ang mga anak nila, makakatulong iyon sa future niya. Habang bumabati sa lahat, hindi inaasahang nakilala ni Uigyom ang isang lalaki na ang pangalan ay Hansu. Sa maayos at magalang na itsura ni Hansu, mahirap isipin na siya ang baliw na siga sa video. Anak siya ng isang kilalang professor. Nanalo rin siya ng grand prize para sa isang support project para sa mga estudyanteng may kapansanan. Habang pinupuri ni Seoktae si Hansu, biglang nabanggit ni Uigyom ang tungkol sa school violence incident. Mabilis na nabaluktot ang ngiti ni Hansu. Sinabi ng ama ni Hansu na masamang chismis lang iyon. Hindi maintindihan ni Seoktae kung anong nangyayari kay Uigyom kaya agad siyang humingi ng tawad kay Hansu at inilabas si Uigyom. Tinanong siya ni Seoktae kung bakit niya iyon nabanggit. Ang mga talented na tao raw ay laging may maling chismis tungkol sa kanila. Pero sinabi ni Uigyom na hindi iyon chismis. Nakita mismo ni Uigyom si Hansu na nangingikil ng pera sa ibang estudyante. Galit na ipinaalala ni Seoktae kay Uigyom na dalawa lang ang klase ng tao sa mundong ito, ang nangingikil at ang kinikilan. Ganoon lang daw talaga kalupit ang mundo. Sinabi ni Seoktae kay Uigyom na ayusin ang sarili niya at humingi ng tawad kay Hansu. Trabaho ni Uigyom ang maging ganoong klaseng talented. Sa pagkakataong ito, hindi nakinig si Uigyom sa ama niya. Ayaw niyang maging ganoong klaseng masamang tao. Kapag patuloy daw siyang pipilitin ng ama niya ng ganito, natatakot si Uigyom na iwan din niya ang mundo tulad ng kuya niya. Agad siyang sinampal ni Seoktae. Ayaw nang makipagtalo ni Uigyom sa ama niya. Tumalikod siya at umalis sa lugar na iyon. Pagkaalis niya, matagal na nag-isip si Uigyom. Sa huli, pumunta siya sa bahay ni Yeonki. Nagdesisyon siyang pagbayarin si Hansu sa masasama nitong ginawa. Kinabukasan, patuloy na hinanap ni Hansu si Sang-ho para bulihin ito. Hindi na nakayanan ni Sang-ho. Nang gabing iyon, pumunta si Sang-ho sa rooftop ng school na may balak ng iwan ang mundo. Pero nang malapit na siyang tumalon, natakot siya at umatras.
Umupo si Sang-ho roon habang hawak ang ulo niya nang walang magawa. Nang makita ng grupo ni Han-soo si Sang-ho, kinaladkad nila ito pababa sa schoolyard at binugbog na parang punching bag. Ang sakit na nararamdaman ni Sang-ho ang siyang ikinasaya ng mga masasamang iyon. Sa sandaling iyon, may 2 taong naka-red hood ang biglang lumitaw. Sina Yeon-ki at Uigyom iyon. Nang tanungin ng mga junior ni Han-soo kung sino sila, ipinakilala sila ni Yeon-ki bilang mga superhero ng school. Diretso namang sumugod si Uigyom kay Han-soo habang si Yeon-ki ang humarap sa mga junior ni Han-soo. Mabilis matuto si Uigyom, kaya niyang kopyahin ang mga galaw ng iba at gawin iyong sariling style niya. Habang binubugbog niya si Han-soo, ginamit ni Uigyom ang boxing punches ni Seung-jun. Pero hindi rin inutil si Han-soo. Marami na itong taong nag-aral ng Muay Thai. Nang makita ni Yeon-ki na nalalamangan si Uigyom, dali-dali siyang sumugod para tumulong. Naintindihan ni Uigyom ang gusto ni Yeon-ki, kaya tumalikod siya at tinapos ang natitirang alalay. Hindi rin kayang tapatan ni Yeon-ki si Han-soo. Matapos tapusin ni Uigyom ang alalay, sinabihan niya si Yeon-ki na magpahinga muna. Pagkatapos noon, sumugod si Uigyom at binugbog si Han-soo hanggang sa mahilo ito. Tinapos niya iyon sa isang spinning kick. Pagkatapos noon, sinabi ni Yeon-ki kay Uigyom na ilabas ang phone nito at kunan siya ng video. Tinawag ni Yeon-ki si Sang-ho para mapayuko si Han-soo sa paghingi ng tawad at para humingi ito ng kapatawaran kay Sang-ho. Sinabi ni Yeon-ki kay Sang-ho na kung ayaw niya, pwede niyang hindi patawarin si Han-soo. In-encourage pa ni Yeon-ki si Sang-ho na bugbugin si Han-soo gaya ng ginawa ni Han-soo sa kanya. Sobrang galit talaga ni Sang-ho kay Han-soo. Dahil sa tulak ni Yeon-ki, talagang sumugod siya at sinipa si Han-soo. Dahil sa unang panalo nila, sobrang saya ni na Yeon-ki at Uigyom. Bumili pa si Yeon-ki ng beer para i-celebrate ang tagumpay nila. Ipinadala ni Uigyom kay Yeon-ki ang video ng paghingi ng tawad ni Han-soo. Sino ba ang mag-aakalang darating ang araw na magiging takot din si Han-soo? Pagkatapos mag-celebrate, mabilis na nagpalit ulit sina Yeon-ki at Uigyom ng school uniform nila. Si Yeon-ki na ang bahala sa pag-uwi ng mga damit para labhan. Bago sila maghiwalay, gusto sana ni Yeon-ki na yayain si Uigyom na kumain pero tumanggi si Uigyom. Kailangan pa niyang magmadaling pumunta sa cram school. Malungkot na pinanood ni Yeon-ki ang pag-alis ni Uigyom. Pagkatapos noon, tumalikod siya at pumunta sa ospital para bisitahin ang kaibigan niyang si Hyun-tae. Ikinuwento ni Yeon-ki kay Hyun-tae ang itsura ni Han-soo nang nakaluhod ito. Pero kahit gaano pa karami ang sinabi ni Yeon-ki, wala man lang reaksyon si Hyun-tae. Mukhang binuli rin siya ni Han-soo. Kinabukasan, magkasamang kumuha ng midterm exam sina Uigyom at Yeon-ki. Sobrang seryoso ni Uigyom sa pagsagot habang si Yeon-ki naman ay bara-bara lang ang pagsagot at nakatulog pa. Nang recess, sinabi ni Hong-il kay Seung-jun na hulihin si Uigyom at ibigay siya kay Ji-hyuk. Kung hindi raw patatawarin ni Ji-hyuk si Seung-jun. Ngayong bumalik na si Seung-jun sa boxing practice, ayaw na niyang masangkot pa sa mga lalaking iyon. Hindi natuwa si Hong-il. Patuloy pa rin niyang pinipilit si Seung-jun. Pagkakita ni Uigyom sa eksenang iyon, agad siyang lumapit at binalaan ng mga siga na huwag nang gambalain pa si Seung-jun. Hindi pa rin natuwa si Hong-il pero dahil takot siya sa lakas ni Uigyom, napilitan na lang siyang umalis. Tiningnan ni Seung-jun si Uigyom nang may malalim na iniisip. Noong una, sina Hong-il at ang grupo niya ay parang ordinaryong kaklase lang din hanggang sa nakita nila na mas malakas ang mga kamao nila. Doon sila naging mga taong kinasusuklaman nila ngayon. Natatakot si Seung-jun na baka maging ganoon din si Uigyom. Noong araw ding iyon, may bagong transfer student na pumasok, si Jeol-jae. Nailagay siya sa parehong class ni Seung-sik. Pagkapasok pa lang niya sa classroom, pumili si Jeol-jae ng upuan sa sulok ng classroom pero nagkataon na iyon pala ang upuan ni Seung-sik. Nang bumalik si Seung-sik sa classroom at makita niyang may nakaupo sa upuan niya, galit siyang sinigawan si Jeol-jae. Tumayo si Jeol-jae para humingi ng tawad kay Seung-sik, pero pera ang hiningi ni Seung-sik. Hindi nakipagtalo si Jeol-jae. Naglabas lang siya ng maraming pera. Bago niya iyon ibigay kay Seung-sik, may isa pa siyang gustong hilingin. Gusto niyang makapag-aral ng tahimik at umaasa siyang matutulungan siya ni Seung-sik doon. Hindi inasahan ni Seung-sik na ang isang bagong estudyante ay maglalakas loob na maglagay ng kondisyon sa kanya. Sinabi niya kay Jeol-jae na magbayad ito ng 100,000 won bawat buwan kung hindi ay katawan nito ang pambabayad. Nakita ni Jeol-jae na mukhang magsisimula na ng away si Seung-sik kaya umiwas siya. Ayaw lumaban ni Jeol-jae pero gustong-gusto siyang suntukin ni Seung-sik kahit ano pa ang mangyari. Matapos umiwas ng ilang beses, nagdesisyon si Jeol-jae na lumaban pabalik. Sa sandaling iyon, biglang dumating na naman ang teacher. Wala nang nagawa si Seung-sik kundi bumalik sa upuan niya. Nang break time, lalong uminit ang ulo ni Seung-sik. Kaya nakaisip siya ng paraan para pag-awayin sina Uigyom at Jeol-jae. Agad na naintindihan ni Hong-il ang gusto niyang sabihin. Tumakbo siya pabalik sa classroom at sinabi kay Uigyom na balak daw ng bagong transfer student na sakupin ang school. Natalo raw nito si Seung-sik at susunod na si Uigyom ang haharapin nito. Pagkarinig ni Uigyom doon, agad niyang hinanap si Jeol-jae. Naiinis si Jeol-jae na naistorbo siya kaya tinawag niya si Uigyom sa isang tahimik na lugar para mag-usap. Pakiramdam ni Jeol-jae ay may hindi pagkakaintindihan. Hindi siya lumipat doon para makipaglaban. Ang nangyari sa kanya at kay Seung-sik ngayon ay purong self-defense lang. Biglang nagalit si Uigyom at sumugod kay Jeol-jae.
Agad siyang natamaan ng ilang beses ni Joljay. Nang makita ni Yonki na sobrang nagmamadali si Uigyom, dali-dali siyang sumugod para pigilan ito. Pinayuhan ni Yonki si Uigyom na tumigil na. Hindi niya kayang tapatan si Joljay. Pagkatapos noon, humingi ng tawad si Yonki kay Joljay. Ipinaliwanag niya na wala talagang balak makipaglaban si Uigyom. Nagkamali lang ito nang akala nakakampi si Joljay ng mga siga na iyon. Biglang tumingin si Joljay kay Uigyom at nagtaka kung iba ba talaga ang ginagawa ni Uigyom sa ginagawa ng mga sigang iyon. Agad namang sumagot si Uigyom na pinaparusahan lang niya ang mga hayop na nambubuli sa iba. Naging interesado si Joljay kay Uigyom. Tinanong niya, Uigyom, sino ba ang nagdedesisyon kung ang isang tao ay hayop o hindi? Sa mata ng iba, mabuting tao ba si Uigyom o isa ring hayop? Ang mga taong gumagamit ng kamao para lutasin ang problema ay kadalasang hindi maganda ang ending. Pagkaalis ni Joljay, ipinaliwanag ni Yonki kay Uigyom ang tungkol sa kanya. Ang dati raw na pinapasukan ni Joljay ay tinatawag na experimental school. Halos parang reformatory iyon, isang lugar para sa mga taong may violent tendencies. Sa school na iyon, ine-encourage ng mga teacher ang mga estudyante na mag-away at hinahati pa sila sa mga rank base sa lakas nila. Araw-araw silang kailangang lumaban hanggang sa matalo nila ang lahat ng estudyante sa school. Ang mananalo ay ililipat sa regular school. Ang paglipat ni Joljay dito ay ibig sabihin na siya ang boss doon. Imbes na kalabanin si Joljay, mas mabuting humanap si Uigyom ng paraan para maging kakampi niya si Joljay. Sa sandaling iyon, nakita ni Yonki sina Seong-sik at ang iba na sinusundan si Joljay. Kaya hinablot niya ang bag niya at tumakbo para sundan sila at makinig ng palihim. Napansin na rin ni Joljay ang grupong sumusunod sa kanya. Sinadya niyang pumasok sa isang dead end at doon niya sila hinintay. Tiningnan ni Joljay si Seong-sik na nasa tapat niya. Inulit niyang gusto lang niyang mamuhay ng tahimik sa school. Pero gusto ni Seong-sik na lumaban hanggang dulo. Usapin ito ng pride niya. Wala nang ibang choice si Joljay. Kailangan niyang labanan sina Seong-sik at Jisung. Sa buong laban, si Joljay ang may lamang. Nang matalo sina Seong-sik at Jisung, natakot ang mga taong nasa likod nila at nagbigay daan kay Joljay. Kakaalis lang ni Joljay nang habulin siya ni Yonki at tawagin pabalik. Humingi ulit ng tawad si Yonki para sa hindi pagkakaintindihan nila sa rooftop kanina. Pagkatapos, itinaas niya ang phone na hawak niya. Senyas na nakunan niya ng video ang pakikipaglaban ni Joljay. Hindi iyon ginawa ni Yonki para isumbong si Joljay. Gusto lang niyang sabihin na may utang na loob na ngayon si Joljay sa kanya. Balang araw, umaasa si Yonki na matutulungan siya ni Joljay kahit minsan. Nang gabing iyon, pag-uwi pa lang ni Uigyom ay pinagalitan na siya ng ama niya. Ang mababa niyang resulta sa midterm at ang madalas niyang pagka-late sa cram school ang nagpagalit kay Seoktay. Nang akmang hahampasin na naman ni Seoktay si Uigyom, nagsalita si Dabin para pigilan siya. Gusto niyang tigilan na ni Seoktay ang pagtuturo sa anak nila gamit ang karahasan. Iniisip niyang baka ang paraan ng pagpapalaki ni Seoktay ay maging dahilan para malugmok si Uigyom sa depression. Sa ilalim ng isang lumang tulay, isang siga na ang pangalan ay Do-wan ang nangingikil ng pera sa dalawang matabang kaklase. Nang makita niyang wala silang pera, galit niya silang pisikal na sinaktan. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang dalawang lalaking may suot na red masks. Sinenyasan ni Yonki ang dalawang matabang kaklase na lumayo, pero nanatili sila roon para mag-video. Pagkalipas ng ilang saglit ng pakikipagbuno, natalo ang grupo ni Do-wan, pero hindi sumuko si Do-wan. Palihim siyang pumulot ng isang pamalo at sumugod kay Uigyom. Ikinagalit iyon ni Uigyom. Patuloy niyang binugbog si Do-wan. Ang itsura ni Do-wan sa sandaling iyon ay nagpapaalala kay Uigyom ng isang marahas na alaala. Bawat suntok ay parang naglalabas ng mga damdaming matagal ng kinikimkim ni Uigyom. Habang lumalaban siya, lalo siyang nagiging excited. Noong una, masayang pumapalakpak si Yonki para kay Uigyom. Pero hindi nagtagal, napansin ni Yonki na may mali. Mukhang nawalan na ng kontrol si Uigyom. Mabilis na lumapit si Yonki para pigilan si Uigyom. Hinila siya ni Yonki palayo, pero galit na pinulot ni Uigyom ang pamalo sa sahig at hindi pinansin ang pagpigil sa kanya ni Yonki. Malamig na naglakad si Uigyom papunta kay Do-wan. Sa labis na takot ni Yonki, ibinagsak ni Uigyom ang pamalo sa kahoy na istante sa likod nito. Doon lang nangahas si Yonki na huminga ng maluwag. Pagkaalis nila sa ilalim ng tulay, tinanong ni Uigyom si Yonki kung nakapanigarilyo na ba ito. Sinabi ni Yonki na nanigarilyo siya noong middle school pero matagal na niyang tinigilan iyon. Pakiramdam daw niya, lalamunan lang ang sinisira ng paninigarilyo. Naalala ni Uigyom ang laban kanina. Gusto talaga niyang subukang manigarilyo. Naalala ni Yonki ang itsura ni Uigyom kanina. Tinanong niya si Uigyom kung ano ang nangyari at bakit ganoon na lang ang pagkaagit nito. Muntik nang may mangyaring malaki dahil kay Uigyom. Ang mga ginawa nito ay wala nang ipinagkaiba sa ginagawa ng masamang gang. Tinanong ni Uigyom si Yonki kung pinagsisisihan ba niya iyon ngayon at ipinaalala niyang si Yonki mismo ang unang nag-aya sa kanya. Habang tensyonadong nagkakatitigan sina Uigyom at Yonki, biglang tumunog ang phone ni Yonki. Nagising na si Hyuntae sa ospital. Nang marinig ni Yonki ang balita, agad niyang pinilit si Uigyom na magbago. Mabilis na tumakbo si Yonki papunta sa ospital. Nang makita niyang nakilala siya ni Hyuntae, umiyak siya sa tuwa. Matapos bisitahin si Hyuntae, naalala ni Yonki ang mga bully na nambuli rito. Ang huling dalawa na lang ang hindi pa napaparusahan.
Sa bahay ni Uigyom, kakauwi pa lang ni Seoktae nang sabihan niya si Dabin na may darating bukas para linisin ang kwarto ng kuya ni Uigyom. Mukhang naaabala raw si Uigyom dahil sa kwartong iyon. Nagulat si Dabin sa desisyon ni Seoktae pero sapat na ang paghihirap nila. Panahon na raw para kay Uigyom naman sila mag-focus. Dahil napunta ang usapan kay Uigyom, tinanong ni Dabin si Seoktae kung alam ba nitong palaging may sugat sa mukha si Uigyom o grades lang ba ang mahalaga rito. Hinala ni Dabin na baka nakikipag-away si Uigyom para ilabas ang stress niya, katulad ng ginawa ng kuya nito noon nang bugbugin siya. Sa sandaling iyon, umuwi si Uigyom. Pagkapasok pa lang niya sa bahay, sinabihan siya ni Seoktae na ibigay sa kanya ang music player. Sinanyasan ni Dabin ang anak niya na pumasok na sa kwarto pero pinabalik siya ni Seoktae. Nagtaka si Uigyom kung bakit mahalagang bagay ni Sukyum ang music player na iyon. Sinabi ni Seoktae kay Uigyom na maging katulad siya ng kuya niya. Kaya ano raw ang mali kung itatago ni Uigyom ang music player? Pagkatapos, tinanong ni Uigyom ang ama niya kung alam ba nito kung bakit gustong-gusto ni Sukyum ang music player na iyon. Sinabi ng kuya niya na kapag isinuot niya ang headphones, nakakapunta siya sa isang lugar kung saan wala ang ama niya. Ang ama niya ang pumatay sa kuya ni Uigyom. Natulala ang mga magulang niya sa sinabi ni Uigyom. Tinitigan ni Uigyom ang mga magulang niya. Sa isip niya, nakakita si Uigyom ng pangitain na sinasakal siya ng kuya niya. Lumabas na bago tuluyang iwan ng kuya ni Uigyom ang mundo, maraming beses nitong pinahirapan si Uigyom. Nang gabing iyon, hinanap ni na Uigyom at Yunki ang siga na si Dowan. Bago nila gawin iyon, sinabihan ni Yunki si Uigyom na huwag itong maging kasing agitated gaya ng dati. Parang mas delikado na si Uigyom kaysa noon. Pagpasok ni na Uigyom at Yunki sa kwarto, nakita nilang naghihintay na pala si Dowan sa kanila. Nag-ayos pa nga ito ng mas marami pang tao. Ramdam ni Yunki na hindi maganda ang sitwasyon pero wala iyong pakialam kay Uigyom. Pagkalipas ng ilang saglit ng laban, nalamangan sina Uigyom at Yunki. Sa huli, nahuli sila ng mga tauhan ni Dowan. May pinag-utusan si Dowan na mag-video at pagkatapos ay isa-isang inalis ang mask ng bawat isa. Nang makita niya ang mukha ni Yunki, agad niya itong nakilala. Ngumisi si Dowan at tinanong si Yunki kung naparoon ba ito para ipaghiganti si Hyuntae. Sabay tawag dito na tanga dahil hindi nito alam ang limitasyon niya. Nang oras na para tanggalin ang mask ni Uigyom, hindi alam ni Dowan kung sino siya. Agad na ipinakilala ni Uigyom ang sarili niya bilang school superhero. Ang pagpapakilala niya ay nagpatawa kina Dowan at sa iba pa. Sinamantala ni Uigyom ang pagtawa nila para umatake. Sa wakas ay nakawala si Uigyom sa kontrol ng grupo. Mabilis na tumakbo sina Uigyom at Yunki papunta sa bintana. Kumuha si Yunki ng upuan para basagin ang bintana. Pagkatapos noon, nakatakas silang dalawa. Hindi sumuko si Dowan at ang iba pa. Agad nilang hinabol sina Uigyom at Yunki. Nagkataon namang nakita ni Seongjun na nagmamaneho ng delivery car, sina Uigyom at Yunki na tumatakbo para iligtas ang sarili nila. Mabait na iniikot ni Seongjun ang sasakyan niya para tulungan sila. Dahil doon, nakatakas sina Uigyom at Yunki. Pagdating nila sa ligtas na lugar, gusto sanang magpaliwanag ni Yunki kay Uigyom. Pero dahil narinig ni Uigyom si Dowan na banggitin ang paghihiganti, naintindihan na niya ang totoong intensyon ni Yunki, kaya hindi na kailangan ni Uigyom ng iba pang paliwanag mula kay Yunki. Biglang tinanong ni Uigyom si Seongjun kung pwede ba siyang makitulog. Hindi siya pwedeng umuwi ng ganito, pero hindi rin nangahas si Seongjun na ihatid siya sa bahay nila. Sa huli, natulog sina Uigyom at Seongjun sa gym. Pinayuhan ni Seongjun si Uigyom na huwag na siyang lumaban pa at huwag nang sumama kay Yunki. Sinabi niya na pinakamabuting isuot na lang ulit ni Uigyom ang headphones niya at mag-focus sa pag-aaral gaya ng dati. Ang pakikipaglaban, kapag nalampasan mo na ang takot, kusa na lang dumarating. Habang mas lumalaban ka, lalo itong nakaka-addict hanggang sa dumating sa puntong ikaw na mismo ang naghahanap ng away. Kung gusto ni Uigyom ang lumaban, pwede siyang mag-boxing, hindi iyong sobrang malulong sa pakikipag-away sa mga taong nasa labas. Habang nag-uusap sina Uigyom at Seongjun, ilang beses na tumunog ang phone ni Uigyom pero tumanggi siyang sagutin iyon. Sa huli, nag-text na lang siya sa ama niya na makikitulog siya sa bahay ng kaibigan niya sa isang billiards club. Pumunta ang mga talunan para hanapin si Jisoo at ikinuwento nila ang tungkol sa dalawang lalaking naka-red masks. Ipinakita ni Dowan kay Jisoo ang video na na-record niya. Sobrang naging interesado si Jisoo sa lalaking tumawag sa sarili niyang school hero. Pumayag si Jisoo na asikasuhin ang dalawang lalaking naka-red masks pero kung tataasan lang ang bayad. Wala namang kakulangan sa pera ang pamilya ni Hansu. Mabilis na natapos ang usapan. Kinabukasan, pumunta si Jisoo sa school ni Uigyom. May hinuli siyang isang lalaki para magtanong ng direksyon pero wala itong alam. Dahil doon, medyo nainis si Jisoo. Nabalitaan ni Seung-sik na may isang taong nagyayabang sa lugar niya kaya kinaladkad niya ang lalaking iyon papunta kay Jisoo. Nang makita ni Jisoo si Seung-sik, sinabi niya rito na dalhin si Yunki sa kanya. Hindi makapaniwala si Seung-sik na inuutusan lang siya basta-basta. Nang makita ni Jisoo na hindi nakikinig si Seung-sik, agad niya itong tinuruan ng leksyon. Kahit na sinubukan ni Seung-sik na lumaban pabalik, hindi siya umubra kay Jisoo. Sa huli nabali ang isa niyang paa. Natakot ang mga kasama ni Seung-sik nang makita nila iyon at agad nilang tinawag si Yunki. Gusto sanang labanan agad ni Uigyom si Jisoo pagdating pa lang nila. Pero mabilis siyang pinigilan ni Yunki. Personal na galit iyon ni Yunki. Gusto niya na siya mismo ang haharap doon. Sa pagtingin kay Jisoo sa harap niya,
Hindi napigilan ni Yunki na maalala ang nangyari noon. Pinilit ni Gisu sina Yunki at Hyuntae na magnakaw sa iba nilang kaklase. Noong panahong iyon, ibinigay ni Yunki ang pera niya at sinabing nakapagnakaw na siya. Pero iba si Hyuntae. Diretsahan niyang sinabi na wala siyang ninakaw at iyon ang ikinagalit ng mga bully. Pinayagan nila si Yunki na umalis. Tiningnan ni Yunki si Hyuntae nang may pag-aalala. Ayaw ni Hyuntae na madamay pa si Yunki kaya sinabihan niya ito na mauna na ng payapa ang loob. Hindi pa nakakalayo si Yunki nang magsisi siya. Nagdesisyon siyang balikan si Hyuntae pero ilang hakbang pa lang ang nagagawa ni Yunki nang makarinig siya ng kaguluhan. Tumingala siya sa rooftop at nakita niyang itinutulak ng mga bully si Hyuntae papunta sa gilid ng rooftop. Gusto sanang iligtas ni Yunki si Hyuntae pero wala siyang magawa. Napanood na lang niya ang pagbagsak ni Hyuntae. Pagbalik sa realidad, nagdesisyon si Yunki na hindi na siya tatakbo palayo. Diretso siyang sumugod kay Gisu. Tiningnan siya ni Gisu nang may pangmamaliit. Sa ilang galaw lang, napalipad ni Gisu si Yunki. Pagkatapos noon, tumingin si Gisu kay Uigyom. Tinanong ni Gisu si Uigyom kung inutusan ba siya ni Yunki na maghiganti. Wala namang pakialam si Uigyom sa mga galit sa pagitan nila. Naiinis lang siya sa mga siga, kaya gusto niya silang bugbugin. Pagkasabi pa lang niya noon, agad nang sumugod si Uigyom kay Gisu. Noong una, minaliit ni Gisu si Uigyom. Kaya nakatikim siya ng matinding sakit. Pero nang maging seryoso na talaga si Gisu, agad na nalamangan si Uigyom. Nabali pa ni Gisu ang braso ni Uigyom. Gumulong sa sahig si Uigyom habang hawak ang braso niya. Nang makita iyon, madiing tinapakan ni Gisu ang nabali niyang braso. Sinabi niya kay Uigyom na mamili ito ng mabuti ng mga kaibigan. Kapag mali raw ang napili nito, magiging pilay ito. Ayaw pang tumigil ni Gisu. Pinulot niya ang gitara. Pagkatapos, itinaas niya ang mga binti ni Uigyom. Halatang halata ang balak ni Gisu. Gagawin niyang pilay si Uigyom. Sa sandaling iyon, pumasok si Jeoljae. Sinabihan ni Jeoljae si Gisu na tumigil at huwag nang palakihin pa ang gulo. Natural na kilala ni Gisu kung sino si Jeoljae. Kahit ayaw niya, masunurin pa rin siyang umalis. Bago siya umalis, sinabay na rin niyang kunin ang music player ni Uigyom. Sinabi niyang si Uigyom na mismo ang kumuha nito. Tiningnan ni Jeoljae si Yunki. Sa pagkakataong ito, bayad na raw ang lahat ng utang niya. Nakahiga si Uigyom sa sahig, unti-unting lumalabo ang isip niya. Naalala ni Uigyom ang panahon na naghahanda ang kuya niyang si Sukyum para sa college entrance exams. Malamang iyon ang pinaka-stressful na panahon para kay Sukyum. Mahigpit siyang binabantayan ng ama nila. Tuwing tapos na siyang mag-aral, lumalapit si Sukyum kay Uigyom. Pagkatapos, sasakalin ni Sukyum si Uigyom. Nang magpumigla si Uigyom at maagaw ang headphones ni Sukyum, saka lang ito parang natauhan. Nang makita niyang gumugulong sa sahig si Uigyom, naglabas si Sukyum ng kakaibang tawa. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy niyang bugbugin si Uigyom. Nang malaman iyon ni Dabin, hindi niya pinigilan si Sukyum at sa halip ay inalo pa niya ito. Tuwing na-stress si Sukyum, kay Uigyom niya ibinubuhos ang galit niya. Nang makapasa si Sukyum sa medical school entrance exam, inisip ni Uigyom na tapos na ang lahat. Hindi pala iyon ang kaso. Isang buwan lang ang lumipas, umuwi si Sukyum at sinabing gusto na niyang tumigil sa pag-aaral. Galit na galit si Seoktae. Pinangaralan niya si Sukyum. Nang gabing iyon, lumapit na naman si Sukyum kay Uigyom. Akala ni Uigyom na pupunta si Sukyum para ilabas ang galit niya, pero umupo lang ito at nakipag-usap kay Uigyom. Pagkatapos iwan ang music player, bumalik si Sukyum sa kwarto niya. Pagkatapos noon, tumalon siya palabas ng bintana. Biglang nagising si Uigyom mula sa panaginip niya. Sa oras na iyon, nakakonfine na siya sa ospital. Nagsinungaling na naman si Yunki na nahulog si Uigyom sa hagdan. Sa pagkakataong ito, hindi naniwala si Seoktae kay Yunki. Nang makita niyang gising na si Uigyom, agad niya itong tinanong. Siguradong ipakukulong daw niya ang taong gumawa nito sa anak niya. Tiningnan ni Uigyom ang mukha ng ama niya. Pagkatapos, sinabi niya na si Hansu ang gumawa sa kanya ng ganito. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng ama niya kay Hansu. Nang marinig ang pangalan ni Hansu, biglang natahimik si Seoktae. Kinabukasan, pumunta si Seoktae sa school para magsumite ng withdrawal application para kay Uigyom. Pagkalabas ni Uigyom sa ospital, agad niya itong ipapadala sa Amerika para mag-aral doon. Pagkatapos ng klase, binisita ni Yunki si Hyuntae. Mas gising na ngayon si Hyuntae, pero hindi pa rin siya makalakad ng mag-isa. Tinanong ni Yunki si Hyuntae kung galit ba ito sa kanya. Hindi sana siya dapat umalis noon. Hindi niya inasahan na ganoon pala ang iniisip ni Yunki. Sa totoo lang, tumataya pala sina Jisoo at ang mga bully. Tumaya sila na babalik si Yunki. Nang makita nilang bumalik nga talaga si Yunki, nagdesisyon si Jisoo na si Yunki na lang ang pag-initan at pakakawalan si Hyuntae. Ayaw ni Hyuntae na bumalik si Yunki at madamay pa, kaya sinadya niyang inisin sila. Nagalit si Jisoo at kinaladkad si Hyuntae hanggang sa gilid ng rooftop. Pagkatapos ipaliwanag ni Hyuntae ang lahat na wala ang guilt sa puso ni Yunki. Nang gabi, patuloy pa ring naghahalucinate si Uigyom. Nakita ni Uigyom si Sukyum na pumunta para makita siya. Nang makita niyang tumalikod at umalis si Sukyum, tumayo rin si Uigyom at sumunod. Nang magising si Dabin, hindi niya makita si Uigyom. Nag-aalala siyang hinanap siya kung saan-saan. Pagdating niya sa rooftop, natakot at nagulat si Dabin nang makita niyang nakaupo si Uigyom sa railing. Nang maalala niya ang pagkamatay ni Sukyum, sobra siyang natakot. Nakiusap siya kay Uigyom na bumaba.
Humingi siya ng tawad dahil hindi niya naprotektahan sina Sukyum at Uigyom. Alam ni Dabin na sobrang laki ng stress na pinagdaanan ng dalawa niyang anak. Alam din niyang sobra si Seoktae, pero dahil sa kasakiman niya sa karangalan, pinilit niyang tiisin iyon ng dalawa niyang anak. Habang nagsasalita siya, lalo siyang nagiging agitated. Nang hindi na niya kinaya, napahawak siya sa dibdib niya at naupo sa sahig. Lalong naging mahirap ang paghinga niya. Sa sandaling iyon, may isang kamay na lumitaw at tumulong sa kanya na makatayo. Nang makita niyang umalis na si Uigyom sa delikadong lugar, mabilis niya itong niyakap ng mahigpit. Pagkatapos noon, magkasamang bumalik sa hospital room sina Dabin at ang anak niya. Pagbukas pa lang nila ng pinto, nakita nilang naghihintay si Seoktae. Inanunsyo niyang ipapadala si Uigyom sa Amerika. Ayaw ni Uigyom na mag-transfer ng school pero hindi siya binigyan ni Seoktae ng pagkakataong magsalita. Hinila ni Dabin si Seoktae palabas. Muntik na niyang mawala ang anak niya. Mula ngayon, siya na mismo ang magpoprotekta kay Uigyom. Kinabukasan, habang papasok si Jeoljay sa school, hinarang siya ng isang grupo ng mga siga. Lahat sila ay tauhan ni Gisu na pumunta para maghiganti. Gusto ni Jeoljay na tapusin agad ito. Agad siyang sumugod para tapusin ang maliliit na kalaban na iyon pero may mas mabigat na grupo pang lumitaw. Habang nagkakagulo, naambush si Jeoljay ng isa sa kanila kaya nahilo ang ulo niya. Sumugod naman ang isa pang lalaki at niyakap ng mahigpit si Jeoljay. Pagkatapos, malakas niya itong ibinagsak sa lupa. Dahil sa tinding bagsak, nalinsad ang balikat ni Jeoljay. Nang makita niyang magpapatuloy pa ang grupo sa pakikipaglaban, desperado si Jeoljay na naghahanap ng daan palabas. Kaunting takbo pa lang ang nagagawa niya nang lumitaw si Gisu at sinipa siya palayo. Sa sandaling iyon, nagsisimula pa lang ang laro ni Gisu. Gusto niyang makipaglaban kay Jeoljay ng one-on-one. Alam ni Gisu na nalinsad ang balikat ni Jeoljay, kaya doon niya paulit-ulit itong inatake. Ayaw ring sumuko ni Jeoljay. Alam niyang hindi pa magaling ang bukong-bukong ni Gisu. Kaya sinamantala niya ang opening at ilang beses na sinipa ang binti ni Gisu. Pagkatapos noon, sinamantala niya ang pagkakataon at nasuntok pa si Gisu ng ilang beses kaya dumugo ang bibig nito. Galit na sumugod ulit si Gisu pero nahawakan na ni Jeoljay ang leeg niya. Nang makita ni Jeoljay na tumigil na sa pagpupumigla si Gisu, pabayaan niyang niluwagan ang hawak niya. Hindi inasahan ni Jeoljay na pagpapanggap lang pala iyon. Agad na gumanti si Gisu. Ibinagsak niya si Jeoljay sa lupa at patuloy itong sinuntok hanggang sa hindi na ito makalaban. Binalaan ni Gisu si Jeoljay na huwag nang makialam sa problema ng iba mula ngayon. Inutusan niya ang mga tauhan niya na tapusin na ang lahat at pagkatapos ay tumalikod na siya at umalis sa eskinita. Nang malaman iyon ni Yonki, dali-dali siyang pumunta sa ospital para bisitahin si Jeoljay. Noong oras na iyon, balot na ng benda ang katawan ni Jeoljay. Pagkalabas ni Uigyom sa ospital, umupa si Dabin ng apartment para sa kanya at sa anak niya. Doon muna tumira si Uigyom habang nagpapagaling. Naghahanda na rin si Dabin na bumalik sa trabaho. Kapag tuluyan ng gumaling ang sugat ni Uigyom, saka na lang nila pag-uusapan ang tungkol sa school. Mula noon, umaasa si Dabin na makakapag-relax si Uigyom at mas masanay siyang ngumiti. Suportado niya ang kahit anong gusto ni Uigyom na gawin. Nang gabing iyon, pumunta si Yonki kay Gisu para kunin pabalik ang music player ni Uigyom. Biglang na-excite si Gisu. Dinala niya si Yonki sa parking lot at sinabing magsimula na sila. Kahit hindi kayang tapatan ni Yonki si Gisu, sa pagkakataong ito ay napabugbog niya rin ito ng husto. Matapos ang ilang saglit na laban, biglang nawalan ng gana si Gisu. Sinabihan niya si Yonki na kunin ang music player at umalis na agad. Sa oras na iyon, kaharap ni Uigyom ang lolo niya. Isinama ng lolo niya ang pulis at isang psychiatrist sa apartment ni Dabin. Ginamit niya ang dahilan na may problema sa isip si Dabin at nilalabanan niya ang pamilya. Gusto sanang ipaliwanag ni Uigyom na walang problema ang nanay niya, pero wala iyong pakialam sa lolo niya. Alam ni Dabin na hindi niya ito kayang harapin ng diretsahan. Tumawag siya kay lawyer Seon at pumayag na sumama sa doktor. Tiningnan ni Dabin si Uigyom ng may matatag na tingin. Babalikan niya agad si Uigyom para sunduin ito. Wala nang nagawa si Uigyom kundi panoorin habang dinadala ang nanay niya. Pagkatapos noon, kinaladkad siya pabalik ng lolo niya. Nakahanap na raw ang lolo niya ng magandang school sa Amerika. Hanggang doon, mas mabuting manatili muna si Uigyom sa bahay at sumunod ng maayos. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag si Uigyom mula kay Yonki. Pagkatapos, sinamantala niya ang pulang ilaw para buksan ang pinto ng kotse at tumakbo palayo. Gusto siyang habulin ni Seoktae pero hindi niya naabutan. Wala na siyang nagawa kundi panoorin nang walang magawa ang likod ni Uigyom. Dumating si Uigyom sa lugar na pinag-usapang tagpuan nila ni Yonki. Ibinalik ni Yonki ang music player kay Uigyom. Humingi rin siya ng tawad dahil nadamay si Uigyom sa gulo. Nang ibigay niya ang music player kay Uigyom, sinabi ni Yonki na inayos niya ng kaunti ang device. Ngayon, pwede na ulit gamitin ang music player. Alam ni Yonki na kailangan nang pumunta ni Uigyom sa Amerika. Baka ito na ang huli nilang pagkikita. Pagkatapos magpaalam kay Yonki, sinubukan ni Uigyom ang headphones niya. Nakinig siya sa kantang umaabot sa tenga niya at naalala niya ang kuya niyang si Sukyum. Kinabukasan, pumunta si Uigyom sa school ni Gisu at hinintay siya sa gate. Nang makita ni Gisu si Uigyom, hindi niya maitago ang gulat niya. Sinabihan niya si Uigyom na sumunod sa kanya, pero hindi pumayag si Uigyom. Gusto ni Uigyom na tapusin ito rito mismo.
Habang tinitingnan ang braso ni Uigyom na may cast pa rin, hindi napigilan ni Gisu na maliitin siya. Kasi mula pa lang ng laban ay binugbog na ni Gisu si Uigyom hanggang sa mahilo ito. Umabot pa sa main road ang away nilang dalawa. Pagkalipas ng ilang sandali, napagod si Gisu. Sinamantala ni Uigyom ang pagkakataon para gumanti. Ikinagalit ni Gisu ang suntok ni Uigyom. Sumugod siya, hinablot si Uigyom at ibinato ito papunta sa isang kotse sa tabi. Bumagsak ang buong katawan ni Uigyom sa bintana ng kotse at nabasag iyon. Mabilis na lumayo ang mga taong nasa paligid. Tumawa si Gisu at sinabi kay Uigyom na ang pakikipaglaban ang pinakamagandang paraan para ilabas ang stress. Lumapit pa siya kay Uigyom at tinanong kung nagsasaya ba ito. Sinabi ni Gisu kay Uigyom na ang dahilan kung bakit gusto nilang lumaban ay dahil pare-pareho silang basura. Ipinaalala ng mga salita ni Gisu kay Uigyom ang ama niya. Tumawa si Uigyom at sinubukang tumayo. Hinding-hindi siya magiging katulad ni Gisu. Nagpatuloy ang dalawa sa pagsusuntukan. Ginamit ni Uigyom ang nakakast niyang braso para hampasin ng malakas ang ulo ni Gisu. Agad na dumaloy ang dugo mula sa ulo ni Gisu. Ginamit ni Uigyom ang kamay niya para tuklapin ang natitirang plaster sa braso niya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang huling suntok. Bumagsak si Gisu sa lupa. Tumingin siya sa music player ni Uigyom. Pakiramdam niya ay katulad sila ng makinang iyon. Pareho silang sira at wala nang makakaayos sa kanila. Ayaw siyang pakinggan ni Uigyom. Paulit-ulit niyang sinuntok ang mukha ni Gisu. Nang makita ni Gisu ang baliw na kilos ni Uigyom, nahulaan niyang binubugbog din ito ng pamilya nito. Nakakaawang tao. Galit na sinabihan ni Uigyom si Gisu na manahimik. Sa sandaling iyon, nagkaroon na naman ng hallucination si Uigyom. Nakita niyang naging si Suokyum si Gisu. Pagkatapos noon, naging si Seoktae si Gisu. Sa huli, naging si Uigyom mismo si Gisu. Galit na pinakawalan ni Uigyom ang suntok. Gusto niyang iwaksi ang mga ilusyon na iyon. Akala ng lahat ay tuluyan nang nawalan ng kontrol si Uigyom pero bigla siyang tumigil. Hindi inasahan ni Gisu na hihinto si Uigyom. Gusto niyang makita si Uigyom na tapusin ito. Naglabas si Uigyom ng malamig na tawa. Pagkatapos ay isinuot niya ang headphones niya at bumalik sa harap ni Gisu. Nang akmang tatapusin na ni Uigyom si Gisu, biglang lumitaw sina Yunki at Seoktae. Pinayuhan ni Yunki si Uigyom na hanggang dito na lang. Sobrang nataranta si Seoktae. Hindi pa niya kailanman nakita si Uigyom ng ganito. Biglang tumigil si Uigyom at tumingala sa langit. Ngayon, naalala na niya ang panaginip niya. Gustong-gusto ni Uigyom ang asul na langit at ito ang magiging una niyang flight. Tumingin si Uigyom sa direksyon ng ama niya. Sa ikinagulat ng lahat, tinapakan ni Uigyom ang dibdib ni Gisu. Pagkaraan ng ilang panahon, nakahanap ng bagong school ang nanay ni Uigyom para sa kanya. Iyon ang special school na dating pinasukan ni Geoljae. Sa araw ng pagpapaalis kay Uigyom papunta sa school, sinabihan siya ni Dabin na alagaan ang sarili niya. Hihintayin niya rito ang pagbabalik niya. Pagkasakay ni Uigyom sa bus, nakita niyang katabi niya si Yunki. Nagsumite rin pala si Yunki ng application para mag-transfer ng school. Nang dumating ang bus sa gate ng school, inanunsyo ng homeroom teacher na bumaba ang lahat ng estudyante. Nang makita niyang may ilang estudyante pang walang malay, ginamitan niya ng karahasan ang mga ito para magising. Tumingin sina Uigyom at Yunki sa gate na nasa harap nila. Sa school na ito, kailangan nilang lumaban hanggang makapasok sila sa top 10. Doon lang sila magkakaroon ng chance na makapag-transfer. Siguradong marami pang mga interesting na bagay ang naghihintay sa kanila.